Hello mga ka-uploader, mga ka-doodles. Huwag kalimutan mag-subscribe na po. So, medyo hindi magandang takbo ng merkado ngayon. Ngayon ay, March 19, 2026, Thursday. So, pulahan, duguan na po. So, our word of today's Bisaya word is napod. Napod is kung sa Tagalog siya is naman. Bagsak na naman. Bagsak na pud, pulahan na pud. Oh, ganon. So that is our Bisaya word. So habang nanonood ka dito sa aking may matutunan kang aral na Bisaya na salita, balik-balikin natin 'yan. So ang krudo ngayon ay nasa 107 dahil nga pinagbubumba, may natamaan yata mga oil facilities doon sa Iran na bomba ng Israel So kaya nagmahal, nagtaas Tapos sa mga OFW katulad ko, ang presyo ng barrel ay naging 6 tumaas. US dollar pala to. Ito. So yung US dollar yung crudo nga 107, tapos yung US dollar mga ka-OFW naging 60. So maraming masaya ngayon na OFW kasi mataas ang palitan, pero hindi natin naintindihan na meron palang domino effect yan doon sa Pilipinas. Mahal nga palitan, pero ang bibilhin naman sa Manila o sa Pilipinas ay nagsitaasan din. So wala din tabla-tabla lang din na So paalala na po na hindi ako financial advisor. Ako po ay isang OFW. Katulad nyo, wala akong hiningi. Ang hiningi ko lang mag-subscribe and click the bell button. Nagtitrade tayo sa Philippine stock market sa mga blue chip. Ibig sabihin yung mga kilalang stock or company sa Pilipinas. So, ganitong mga sitwasyon, mga ka-OFW, mga ka-uploader, mabuhay ba tayo sa pag-invest sa Philippine stock market, sa pamagitan ng katulad ngayon na puro bagsak ang puro pula at napod ang mga stock, So, pamagitan sa mga dividends o dividendo, mabubuhay ba tayo? Ganyan, si katulad ni si Philippine National Bank, namimigay siya ng 1.65, 1.38, 1.38. So dalawang beses siya sa isang taon namimigay. Si Metrobank si BDO, dalawang beses dito. So habang naghihintay ka na tumaas ang presyo, binabayaran ka nila So mayroon kang matatanggap. So paano ba, mabuhay ba tayo sa ganitong lang na para gusto mo nang magretiro? So may ginawa kong computation dito na sa dividends. So example, halimbawa pananglitan na pod. May 100 ka may 100 pesos ka. Tapos gusto mong invest sa mga stocks na may mga dividends. So katulad ni BDO, namimigay siya ng 1.1 kada quarter. So 4 na beses. So kung may 100,000 ka, tapos ang presyo ngayon is 118, meron kang mabiling 847. Pero ang minimum board lot kasi niyan is 10. So ang stock mo na share mabili is buong 10 na buo. So sabihin natin na 850 So dagdagan mo lang yung 100 para makuha mo yung 850 na stock. So sa halagang 1.1 kada quarter may matanggap ka na 135. Naka-formula na to para hindi na tayo mahirapan. So si BDO 4 na beses siya namigay ng 1.1. So sa isang taon meron kang matanggap na 3,740. So sa 12 months meron ka lang 312 nga kada buwan matanggap. Kaya mo bang gastusin yung pamilya? Mabuhay ka ba dyan sa na yan? So hindi, di ba? So kung 100,000 lang ang mo, pagtigaan mo na. Pagtigaan mo nang magtrabaho muna tayo dito sa abroad, habang may trabaho pa.
So, maya pag-usapan natin kung ano yung magkano ang kapital na kailangan na minimum para mabuhay ka sa dividendo. So, si Metrobank naman, mayroon kang 100, ganun din, may presyo ganyan. So, may matanggap ka ng 642, nakapormula na yan. So, hindi na natin, kasi parehas lang yan sila explanation Si BPI din, kung 100,000 din, so may matanggap ka ng 363. Si PNB naman, may 100 ka, may matanggap ka na 473. So, kung punta ka naman sa mga rates, i-rate, bisyo na ngayon 30, so meron kang 677 kada buwan. 4 na bisis to sila namigay, yung mga rates. Yung rates kasi, obligado yan sila, sa batas talaga yan. Kahit ano mang mangyari, habang nagninegosyo pa yan sila. Hindi katulad dito sa mga banks, pwedeng hindi sila magbigay. Pwedeng yung 2 beses, pwede nilang gawing 4 na beses. Depende sa kinikita nila. Kasi itong dividends, ito yung sobra, extra na pera na doon sa kinikita nila, no? Pero itong rates, kumita ka man o hindi, obligado ka talaga, nasa batas yan, na magbibigay sila kada quarter. So, si rates 677, si rate 481 patanggap mo, si RCR 1497, ang lilit lang Sa mga utilities naman, hindi ko pa nagawa lahat, ito pa lang Meralco, ganun lang, 373, 412, si Manila Water, si Maynilad is 452. Nakaano na yan, nakapormula, so nakalink na yung kapital natin na 100 din. So, mga ka-OFW, nagbabalak ka mag-resign dahil gusto mo, kahit ako, ganun yung iniisip ko nagbabalak ka kung mabuhay, paano ako bubuhayin yung sarili ko, Yung sarili ko lang, kasi yung mga anak ko, tapos na sila So, may kanya-kanyang trabaho na yun. Nasa labas na rin, nasa ibang bansa. Nasa Australia. So, kung 100,000 lang ang kapital ko, hindi ako mabuhay. Kasi 312 lang, paano ko yan? Isang isda lang to, 1 kilo ng isda lang to na bilhin So, wala na. So, kulang. So, kung dagdagan natin, gawin nating diretsuhan na tayo para hindi tayo magtagal. 1 million. So, kung 1 million ang puhunan ko, 3,000 kay BDO, wala pa rin. 6,000 kay Metrobank, BPI 3,000. Monthly yan na kinikita. So, itong sa Sirit naman, may 6,077. Para makumpare natin saan maganda, 6,700. RCR 4,000. So, i-rate yung maganda. Si Sirit ba yung Sirit dito? Sa utilities is si Manila Water 4,000, maliit lang ito 4,500 si Maynilad, maliit lang si Meralco kasi mahal siya tapos sa 2 beses lang na may bigay. So dito 4,500, sa rate ang mahal si 6,700. Sa bangko si Metrobank. So 6,700 yung itong kay Irit ang medyo mataas. So kung dito ka na dito in-invest mo yung 1 million mo. So meron kang matanggap na 6,700. So which is sa isang tao lang, sa akin lang, buhay na ako nito magkaroon ako ng pagkain diyan 3 beses. May pambayad na ako ng kuryente, tubig, or internet. Kasi mura lang sa amin sa Mindanao, mura pa lang yung mga bilihin doon na gulay, kahit isda. Iwan ko ngayon kasi nagsitasan, baka nagmahal na rin. Pero kung i-overall mo sa Pilipinas, siguro, mura pa rin sa Mindanao. Kasi marami kaming doon, supply. Tapos yung kuryente nga, mura lang, binabayaran lang doon, 1,200 lang. May 4 na tao doon sa bahay nakatira. 1,200 lang, tapos tubig is, yung kung naliligo pa ba yan sila. Minsan binabayan 300, 500. So, itong 6,700, buhay na ako rito. So, kung may 6,700 ka, may 1 million ka, buhay ka na sa 1 million mo sa dividends. Yun ang problema. Paano natin kikitain itong 1 million? Ipulin, So, mag-ipon pa tayo ng 1 million. Wala pa tayong 1 million
Tapos kung may another 1 million ka pa, so bilhin mo si Metrobank, so may 6,000 ka dito sa ano, para diversified yung pera mo. Huwag mo ibuhos dito lang sa ano, kasi paano kung matagal mag-ano yun, ano. Sa dividendo lang yan, ha, pinag-usapan natin. Paano pag nagtaas naman, na-hit yung mga target nila, nag-appreciate, ano, ano. So, yung 1 million mo dan, katulad ni BDO, kung na-hit yung target na 180, so monthly, may kinita kang 46,000 kung na-hit yung target after 1 year. Si Metrobank naman, ang 1 million mo, tumubo siya. Capital appreciation, ito yung nag-increase yung ano, presyo. Kunwari, binili natin ng 65 at naging 90 after 1 year. So, kumita ka siya ng 25, di ba? Kumita ka ng 25. So, meron kang 38,000 monthly. So, ibig sabihin nito na every month, nag-hit ng tumaas yung presyo, mga 10% siguro ang taas nitong 38 eh. So, every kasi 12 months, di ba? So, kung 100% yung 12 months, so, nasa 9%. Sabihin na natin madaling kwintada is 10%. So, ibig sabihin yan, tumataas yan ng 10% kada buwan. So, ibig sabihin, kumita ka ng 38. So, yun pag nangyari na nag-increase yan ng 10% sa 1 million mo. So, buhay na buhay ka nitong pag nagtaas. Pero paano pag bumagsak? Kaya ito lang inasahan mo. So, dito lang muna natin kwininta yung yung 1 million mo sa isang tao, pwede niyang buhayin. Isang tao lang ang pinag-usapan dito. So, kasi itong pagtaas, bonus na yan na talagang swerte na tumaas na hit niya eh. At mangyayari naman yan, imposibleng hindi tataas yung presyohan na yun. Darating din yan. Ngayon lang, dahil nga sa mga conflict nangyari, tingnan mo dati si BDO, nung pandemic time, di ba? Pandemic time diyan, no? Umangat siya dito, nag-hit, di ba? After 5 years, so tataas talaga ang presyo, no? So, yun yung dito, kung may 1 million ka, so kumita ka na. So, kasi isang tao lang kininta ko dito eh. Sarili ko lang kininta eh. So, pwede na akong magretiro pag may 1 million pesos ako nasa dividends. Yun ang diyan, nahanapin pa natin itong 1 million. So, mag-ipon pa tayo so siguro mga 1 year after, maka-ipon na tayo ng 1 million. So, mag-concentrate tayo dito sa pag-iipon. Yan ang target natin. So, yan ang sample lang, So, itong capital appreciation ay, pag na-hit yan, ay malaking, So, kinita mo talaga dito sa, mabubuhay ka talaga. Basta ang pag-usapan ay puro taas lang ang stock after 1 month, mabuhay ka sa 1 million mo. So, para sigurado kang mabuhay, paano kung 100,000 nga? I-try nga natin 100,000. Kung mabuhay ka ba na umangat 10% every, so 100,000. So, may 4,000. So, mabuhay ka, kung siguradong aangat siya 10% every month. So, mabuhay ka kasama niyang, kasi 4,000 eh. So, isang tao, kayang buhayin niya sa 100,000 mo. So, pag umangat siya. Pero, katulad nito na may mga pangyayari nga hindi natin asahan, mahirap asahan to. Ito'y dagdag mo lang, gawin mo siyang dagdag puhunan or para tumaas yung pera mo na kaysa mag-savings ka sa bangko. Dito ka na sa stock. So, kaya pag-ipunan natin tong 1 million para mag-retiro na tayo, tumatanda na tayo sa abroad. Ako, 25 years na sa abroad. Baka hindi lang ako, marami tayo dito, mga ka-OFW. Kaya, mga ka-OFW, matutong mag-stock sa Philippine stock market. Dito medyo hindi ganong volatile. Huwag magpadala sa mga sabi-sabi na maganda mag-crypto kasi mahirap magalaw. Dito medyo mabagal pero may sigurado.
So yan lang po mga ka-off the door, mga ka-doodles. Huwag kalimutan mag-subscribe. Pakiclick ng subscribe naman dyan. Kukunti lang ating subscriber. Wala yun gihapon ni daghan. Huwag kalimutan, ang word of the day is napud. Adios mi amigos, mi amigas, napud. Babus!